You're back with us. We're discussing presidential versus federal and parliamentary forms of government. We have a hanging question from 656. Ferdy, ano daw mali dito sa federalism kontra ginagamit naman sa US at Germany? Parehong progressive daw. Ayun nga ang pinapaliwanag ko. Naging progressive ba sila dahil sa federal system? O naging progressive sila dahil hinarness nila yung natural resources ng lahat ng formerly independent states na dati pinagdadamot ng bawat isa, hinarness nila into a common pool at nag-industrialize sila, kaya sila umunlad. So kaya sila nag-federalize kasi they wanted to achieve a unitary system para magkaroon ng centralized planning at walang damutan ng resources, mailagay sa national pool yung yaman ng bayan at maipursu yung industrialization at ma-share yung national wealth. Ngayon, kaya sila nag-federalize to achieve a unitary government. Tayo naman may unitary government na tayo, bakit pa tayo magpe-federalize? So pag nag-federalize tayo, backwards ito. Remember, kaya nga ang ginagawa ngayon sa Europe, federalization papalaki. Okay. Hindi federalization papaliit. Kaya sila gumawa ng European Union. Di ba? Katapos yung ASEAN, kaya ginawa yung ASEAN eh. Federalization yan, papalaki. Yes. So, walang nagpe-federalize ng papaliit kasi retrogressive yan eh. Ang mangyayari dyan, maliliit na mga bansa na madaling sakupin. Mahina economically, mahina militarily. So, at ang pag nangyari dyan, halimbawa, merong mga state na mayaman, merong state na mahirap eh. So, yung state na mahirap, ayaw ko na dito sa Federal Republic of the Philippines. Sasama na lang ako sa Federal Republic of Malaysia. Kasi napapabayaan naman kami dito eh. Ang yumayaman lang, yung merong uranium, yung Bangsamoro lang ang yumayaman. Kasi merong uranium, merong oil, merong natural gas. Ito namang aming state eh, wala namang natural resources. Sasama na lang kami sa ibang bansa. Yung dun sa 656 lang, I will just be brief about it. I don't want to give too many ideas to other people. This can be cut into two different questions. One is the form of government. One is the question on being a progressive country. The U.S. and Germany are both very big and large countries. They both have distinct histories, which is very much unlike ours. And I just want to be very straight to the point. Institutions should follow history, not vice versa. So think about that. And then when you talk about countries which are progressive, it has something to do with policies. It doesn't necessarily have to directly have anything to do with form of government. Part of the reason we're not progressive, Ferdy mentioned, of course, favored few controlling much of the cash cows of government, the public utilities, water, etc., etc. And number two, because our economy still is based on consumer and service orientation. We have not yet industrialized. We need factories, tool factories that produce factories. More importantly, we need to industrialize. When we industrialize, like Korea, like Japan, that's the beginning of our taking off. Because I'm worried in the future, when other foreign countries begin to nationalize, and they start to realize that their own nationals can take over the work and the jobs meant for their nationals, and they will start kicking off Filipino OFWs, and our OFWs start coming home. We have to industrialize to provide them the jobs para yung ekonomiya natin ay mabuhay naman. To 7297, good PM to both. It is commendable to allow the public participation finally and not to cower behind their programs like most of the oppositionists on that channel. I don't know which channel. We agree on federal and parliamentary system now. Do the cha-cha, ASAP, and still the nation, con-as, whatever, before it's too late. Kasi di tayo makawala sa mga anak talangka. Frank ng Alabang. Thank you very much. We respect your opinion on that, Frank. But itatanong ko sa iyo, Ferdy, para lang masagot yung punto na yun. Kung tayo ngayon ay even parliamentary, ano kaya nangyari sa BBL? Sigurado, batas na yun. Pasado. Lalo na kung unicameral parliamentary system ka. Patay na. At saka yung framework agreement on the Bangsamoro, at saka yung comprehensive agreement on the Bangsamoro, kung tayo ay parliamentary system, binding na yan. Bakit? Merong fusion of the legislative and the executive.
pagpirma nung presidente, bound na yung legislative part of the government. So, hindi katulad ngayon na pinirmahan ni Noynoy yung FAB at saka yung CAB, hindi binding kasi hindi naman automatic na gagawing batas ng Kongreso yung Bangsamoro Basic Law. Kaya kung tayo ay parliamentary system ngayon, matagal nang binding yung FAB at saka yung CAB at matagal nang batas yung BBL. Ngayon, hindi totoo yung sinasabi nila na merong kinalaman yung bilis at bagal ng pagpasa ng batas sa system. Yes. Actually, sa presidential system natin ngayon na merong bicameral Checks and balances. ay napakabilis naging batas yung EPIRA. Oo. Napakabilis naging batas yung All the Regulation Law. Yes. So, hindi yan sa sistema. Ang problema dito yung mga tao, yung mga policies na pinapatupad. Imbis na gumawa ng batas na mabilisan na makakapagpababa sa presyo ng kuryente at sa presyo ng gasolina, gumawa ng batas ng mabilisan para pataasin yung presyo ng kuryente, pataasin yung presyo ng gasolina. So, ang nangyari sa atin ngayon, hindi tayo maka-achieve ng industrialization. Bakit? Ang ginagamit ng mga factories para mapaandar yung mga factories at mag-produce ng jobs ay kuryente at saka gasolina o diesel. Eh ngayon, ang nangyayari tuloy sa atin, nagsara na yung mga factories natin. Dati meron tayong industrialization, nawala na yan, napunta na sa abroad ang ating mga tao. Ang ine-export natin, tao, hindi produkto. Okay. Doon sa federal system po, kailangan natin itanong sa ating sarili, handa ba tayong magkaroon ng isang governor na katulad sa Amerika na pwede mag-declare ng martial law? Ganun bang sistema ang pinag-uusapan natin? Kasi sa US, ang governor ay pwede mag-declare ng martial law. Pwede niya ipatawag ang National Guard pag nagkakaroon ng kaguluhan. Una. Pangalawa, handa ba tayo magkaroon ng isang state Supreme Court, state Court of Appeals, state circuit courts? Handa ba tayo magkaroon ng bicameral congresses in every federal state or federal regional state in the Philippines, which means will there be a state senate and state congress or a state parliament in every region? Are we replicating the fat of government in every region? And then there's the issue of national debt. How will this be shared in terms of other federal states within the Philippines? I will not yet discuss here the lesson of history. At the end of the day, when you talk about a parliamentary form of government, kailangan natin tanungin ang pangkaraniwang Pilipino. Handa nyo na bang ipamigay sa ibang tao ang karapatan nyong iboto ang magiging ama ng bayan? Handa nyo bang ikalong sa ibang tao, sa isang assemblyman, sa 70 assemblyman, sa 100 assemblyman at sasabihin, eto po ang boto ko, representing 50 million voting Filipinos, and saying, kayo, 200 kayong mga state assemblymen, kayo na po ang bumoto ng susunod na ama ng bayan. Yun po ang pinaka-importanteng katanungan. Handa ba nating ang ordinaryong Juan de la Cruz ay pati yan ay kukunin ng isang parliamentary form of government? Yan lang po ang ilan sa mga isip-isip ko. Yung nga po ang punto ko po, ayaw ko pong ilabas lahat ito dahil magkakaalaman po tayong lahat. I agree with your guest that in time, Bangsamoro will be included in the Malaysia federal government. That is their ultimate aim. Amen po. Salamat 316. There are candidates who may ride on this. Kasi parang, ewan ko parang, pagbago kasi ang Pilipino parang gustong sakyan kaagad eh. And then we have this habit. Haven't you noticed, yung kotse natin pag may sira, imbis na yung spark plug lang ang aalisin o ayusin, o yung baterya lang ang aayusin, mas gusto natin na, palitan natin yung buong kotse, mas maganda yan eh. There is something wrong with that kind of an attitude eh. Let's fix what is wrong with the present system. I think that is the better approach, hindi ba? Unang-una nga sabi ko hindi nga pinapatupad yung present system eh. Oo. Nakalagay sa present system, bawal ang political dynasty. Oo. Ang tanong, pinatupad ba? Oo. Ang nakalagay sa present system natin ngayon, bawal sa anumang muling pagkakahalal ang Pangulo.
Okay. Eh si Erap, nahalal muli. Di ba? Okay. Mayor siya ngayon. Oo. Eh nakalagay, bawal eh. Oo. O si Gloria Arroyo, Oo. bawal ang muling pagkakahalal. Eh congresswoman siya ngayon. Hindi pa yung public utilities, sabi ko nga, hindi pinapatupad. Yung US bases, bawal. Malinaw. Pero nakita mo naman, naglipa na ang mga Amerikano dito. Buong Pilipinas, pati sa Mama Zapano. O, ito, sagot. Bawal ang nuclear weapons. Pero nandyan yung nuclear weapons ng mga Amerikano. Mag-react ka dito, Ferdy, from 316. Baka paraan lang yun ng MILF, pero Malaysia ang makinabang dahil sinuportahan ng Malaysia ang MILF. Baka sa huli, Malaysia na ang mag-ari sa whole of Mindanao. Comment. Hindi lang whole of Mindanao po ang magiging Malaysia. Kasi pag pinatupad mo yung BBL sa buong Pilipinas, which is the Federal Parliamentary Form of Government sa buong Pilipinas, ay isa-isa nga po tayong mababalkanize. Isa-isa tayong makukuha. Kasi may option in di ba? Oo. Kasi basta ilang porsyento ng populasyon gustong sumama dito sa BBL, kahit nga ang Tondo kung merong porsyento dyan ng populasyon gustong sumama sa BBL, pwede, di ba? Kaya nga nag-civil war sa Amerika May option in pero walang option out dito sa BBL na pinaplano nila Oo. Kaya nag-civil war sa Amerika kasi federal nga sila, merong mga lumalakas yung secessionist tendency pagka federal At ito hindi ito conspiracy theory. Nangyari na ito sa Yugoslavia. Federal parliamentary ang Yugoslavia. Nakita mo Yugoslavia ngayon, meron pa bang Yugoslavia? Wala na. Ang Yugoslavia ngayon, Serbia na lang. What is equivalent to Metro Manila? Yung Kosovo, wala, humiwalay na. Independent republic na. Yung Bosnia-Herzegovina, yung Macedonia, Slovenia. So, meron talagang malakas na tendency na mag-fragmentize at ma-balkanize. At yung mga natural resources nga, imbis na magkaroon ng common pool para ma-achieve mabilis yung industrialization, mawawala yun kasi magkakanya-kanya Merong mga states na maunlad, merong states na maiiwan. At yun nga, sa parliamentary system naman, kasi pwede kang maging parliamentary system nang hindi ka federal. Pwede ka namang presidential system na federal. May mga ganyan. Merong unitary na presidential, merong unitary na parliamentary, merong parliamentary na unicameral, merong presidential na unicameral. Gustong-gusto talaga natin, guluhin natin ang isip natin. Ano? So, talagang ginugulo ang isip natin para makalimutan yung tunay na issue. Ano bang tunay na issue? Mahal ang kuryente. Okay. Namamatay na sa gutom ang tao dahil imbis na pambili ng pagkain, napupunta pa sa pambayad sa kuryente. Mahal ang tubig, mahal ang toll fee. Ito, mag-react ka dito. 446, may zakat ba sa ARMM at BBL? I'm not too sure about the meaning of zakat. I don't know if my memory is correct. Yung pagtutulong yata sa kapwa Muslim, giving no? alms to the poor. Yes, oo. One of the 5 pillars of Islam, yung zakat. Well, hindi naman mawawala yan sa BBL kasi Sharia law nga yung pinapatupad yan So, ito nga ang isa pang problema dyan, no? Pagka nag-adapt ka ng federal parliamentary, maaapektuhan yung civil rights ng mga tao. Yung Bill of Rights. Katulad yan, BBL. So, yung mga rights na ngayon ay tinatamasa ng ating mga kapatid na Muslim, mababawasan yan. Kasi alam naman natin sa Sharia law, merong mga talagang hindi naaayon sa demokrasya. Kaya pumunta ka sa Saudi Arabia, makikita mo. Sa Malaysia lang Hindi pwede yung ginagawa ng MILF. Bawal magdala ng baril. Bawal mag-engage sa rebellion. Abay, patay ka doon pag ginawa mo yan. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Ferdy. Alam niyo po sa Malaysia, kung gusto niyo po magtayo ng isang eskwelahan ng Islam, what do they call this? It's passing my mind now. Madrasa. Madrasa. Kung gusto niyo po magtayo ng isang madrasa sa Malaysia, kailangan niyo po kumuha ng permiso mismo sa Prime Minister's Office. Dito sa Pilipinas, ganun ba? Hindi. Ang lahat ng mga sermon sa mga mosque sa Malaysia, dumadaan po sa Minister of Information. Yan ba ang gusto ng MILF? Kasi yan ang pinapadrino nila So meron tayong katanungan dito from 364. Comment, I'm sorry. This channel is a very good instrument in the reforms and refined of a national government. Thank you very much. Yung po nagpapabuhay sa atin dahil yung ibang nanonood sa atin, matagal na pong gustong malaman ano ang pamumulitika ko. Sinusubukan ang aking pamumulitika. Ang pamumulitika ko po ay kayo lang po.
Kayo lang po sinisilbihan ko dito. Wala akong personalan. Itong programa na ito ay para sa inyo. 686, Sir, good PM. Iba ang habol ng MILF front. Ang MILF front lang ng BBL. Balang araw magdi-declare din sila ng kasarinlan. Tulungan sila ng Malaysia para di makuha ang Sabah. Kunin natin ang Sabah at bantayan ng West Philippine Sea bago mahuli ang lahat. From Eli Tenerife ng Negros, daghang salamat. From 025, ano ba ang nangyari sa Bangsamoro? Well, yun na nga po ang maganda sa present system natin kasi Okay, puputulin kita, sinenyasan tayo ng ating cameraman. Sorry, Ferdy, we're going to pause for a few reminders.